Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at pindutin na rin ang notification bell at piliin ang all para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento ng kababalaghan. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Patayin na ang ilaw, humiga ng maayos at samahan ninyo ako sa isa na namang kwentong hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa isipan ng maraming Pilipino dahil ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang pangalang minsan nang yumanig sa buong Pilipinas. Isang babaeng sinasabing naging halimaw dahil sa sumpa o dahil sa isang bagay na mas nakakatakot pa, ang mawalan ng sariling katinuan. Ito ang nakakatakot na alamat ni Maria Labo. Ang mahabang kasaysayan ni Maria Labo. Noong dekada 80 hanggang 90, isa sa pinakakinatatakutang urban legend sa Pilipinas ang pangalang Maria Labo. Kapag binabanggit ang pangalan niya noon, kahit matatapang na tao, napapalingon. At kapag gabi, lalo na sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao, may mga batang umiiyak agad kapag tinatakot ng mga magulang nila. Matulog ka na, baka kunin ka ni Maria Labo. At kakaiba ang kwento tungkol sa kanya. Dahil hindi ito basta multo lang, hindi raw siya simpleng aswang, hindi rin ordinaryong mamamatay tao. Ayon sa mga kwento, si Maria Labo raw ay isang babae na dating OFW. May nagsasabing sa Middle East siya nagtrabaho, may ilan namang nagsasabing sa ibang bansa sa Asia. Pero iisa ang paulit-ulit na detalye sa lahat ng bersyon ng kwento. Isa siyang mapagmahal na ina noon, tahimik, mabait, at handang gawin ang lahat para sa pamilya. Sinasabing iniwan niya noon ang kanyang asawa at mga anak pansamantala para magtrabaho sa ibang bansa dahil sa hirap ng buhay. Tulad ng maraming Pilipino, pangarap lang niya noon ay makaahon sa kahirapan, makapagpatayo ng bahay, makapag-aral ang mga anak at magkaroon ng magandang buhay. Pero ayon sa mga alamat, habang nasa ibang bansa siya, may nangyari raw na hindi may paliwanag. May nagsasabing nakain daw siya ng pagkaing may laman loob ng tao nang hindi niya alam. May iba namang nagsasabing isinumpa raw siya ng isang matandang babae. At mayroon ding kwento na sumanib raw sa kanya ang isang masamang espiritu matapos siyang mapadpad sa isang abandonadong lugar. Doon daw nagsimula ang lahat. Unti-unti raw nagbago ang kanyang ugali. Madalas siyang mawalan ng ulirat, nagiging marahas, at may mga gabing hindi raw siya natutulog. Habang tumatagal, nakakaramdam raw siya ng kakaibang gutom. Hindi ordinaryong gutom, kundi gutom sa dugo at laman. Hanggang isang araw, nagpasya siyang umuwi ng Pilipinas. Masaya raw ang kanyang pamilya dahil makakauwi na siya matapos ang matagal na panahon. Excited ang mga anak. Nagluto pa raw ng handa ang kanyang asawa, pero hindi nila alam na ang babaeng umuwi ay hindi na ang dating Maria dahil may kasama na raw itong dilim. Ang pinakanakakatakot na gabi. Isang gabi raw, naiwan si Maria sa bahay kasama ang kanyang dalawang anak habang nasa trabaho ang kanyang asawa. Tahimik ang paligid, mahina ang ulan, at madilim ang langit. Ayon sa alamat, naglalaro pa raw noon ang mga bata. Tumatawa, masaya, pero maya-maya, biglang may naamoy si Maria. Amoy raw ng sariwang laman. At doon na raw nagsimulang mag-iba ang kanyang mga mata. Parang hayop. Parang nawala ng kontrol. Naririnig daw niya ang bulong sa kanyang isip. Gutom ka. Pakainin mo ang sarili mo. At ayon sa pinakanakakatakot na bahagi ng kwento, doon niya raw pinatay ang sarili niyang mga anak. Ang mas lalong nakakatakot, niluto raw niya ang laman ng mga ito at inihain sa hapag. Hindi raw niya namalayan ang ginagawa niya. Parang wala siya sa sarili. Nang makauwi raw ang kanyang asawa, nagtaka ito dahil tahimik ang bahay. May pagkain sa mesa at nakangiti raw si Maria habang kumakain. Pero habang kumakain ang lalaki, napansin niyang may kakaiba. May nakita raw siyang maliit na daliri ng bata sa sabaw. Doon na raw siya nanlamig. Unti-unti niyang naisip, nasaan ang mga anak nila? At nang makita raw niya ang kusina, doon niya nadiskubre ang bangungot. Dugo sa sahig, mga buto,
at bahagi ng katawan ng kanyang mga anak. Napaupo raw siya sa sobrang takot habang nanginginig. Pero ang mas nakakatakot, bigla raw lumingon si Maria sa kanya. Ngumiti. At ayon sa mga kwento, itim na itim daw ang kanyang mga mata. "Halika, kumain ka." Doon na raw tumakas ang asawa niya palabas ng bahay habang sumisigaw. At mula noon, nawala raw si Maria Labo. Mga sumunod na pagpaparamdam. Dito lalo naging alamat ang kanyang pangalan dahil may mga trooper daw noon ng bus at jeep sa Mindanao na nagsasabing may babaeng sumasakay sa madaling araw. Mahaba ang buhok, maputla, at tahimik lang. Kapag tinanong mo raw kung saan bababa, mahina lang siyang magsasalita. Pero kapag lilingon ka ulit, wala na siya. May ilan namang nagsasabing nakikita raw siya sa gilid ng kalsada habang umuulan. May dala raw na bag. At parang may hinahanap. Pero ang pinaka nakakatakot, kapag pinasakay mo raw siya, may maiiwang amoy ng dugo sa sasakyan. May mga truck driver pa raw noon na tumigil sa biyahe matapos makita ang isang babae sa gitna ng kalsada. Akala nila nasagasaan nila. Pero nang bumaba sila, walang tao. At sa side mirror daw, makikita nila ang isang babaeng nakatingin lang sa kanila habang nakangiti. Ang mga kwentong hindi may paliwanag. Hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensya kung totoong tao nga ba si Maria Labo. May mga naniniwalang urban legend lang siya. May iba namang naniniwalang may totoong kaso na pinagmulan nito. Pero isang bagay ang sigurado, ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng takot ng bawat Pilipino. At kahit lumipas na ang maraming taon, kapag gabi, at mag-isa kang bumibiyahe, lalo na sa madilim na kalsada, hindi mo maiwasang mapalingon dahil baka sa susunod na sakay mo, may isang tahimik na babae na palang nakaupo sa likod mo. Mahaba ang buhok, maputla ang muka at nakangiti. At hanggang ngayon, nanatiling buhay ang alamat ni Maria Labo. Isang kwentong ipinapasa-pasa, isang pangalang bumabalik tuwing gabi. At isang misteryong hindi malaman kung katotohanan o sumpang ayaw nang mawala. Dahil may mga kwento raw na kahit matagal nang lumipas, ay patuloy pa rin gumagala sa dilim. At baka, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito ngayong gabi, may isang pares ng mata, ang tahimik na nakatingin sa iyo mula sa kadiliman. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kabsat, at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento ng kababalaghan dito lang sa Sindak sa Dilim PH.